Sura Al-Qalam. Ang panulat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Samahan niyo po ang kapayapaan, ang biyaya at ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po si Paul Pili Ahmad Israfil, ang inyong tagapagbasa ng banal na Quran sa wikang Arabic, na sinali naman po sa wikang Filipino ni na Dr. Abul Qair Tarason, Ustadz Badiu'z-Zaman Estalyao at Muhammad M. Rodriguez, na sinuri naman po ni Dr. Muhammad Naver Ibil mula sa ang libro ng mga kapaliwanagan ng Al-Quran Al-Karim sa madali nitong pagkaunawa, na nailimbag ng ICDO sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. At dumako na po tayo sa Surah Al-Qalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako'y nagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa Satanas na isinumpa. Ang banal na Quran po, ito po ay ang mga kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa o bukod tanging tunay na Diyos na naglikha sa lahat. At sinabi niya po sa Surah Al-Qalam, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. Noon. Ang titik noon ay isa sa mga titik sa alpabetong Arabic. At ito at iba pang mga letra ay kadalasang makikita bilang panimula sa ilang mga sura o kabanata ng dakilang Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang buntanging nakaalam ng mga kahulugan nito, na ito ay nagsasaad ng himala ng Quran. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng qalam o panulat, na ipinanunulat ito ng mga anghel at mga tao, at ang anuman na kanilang isinusulat na kabutihan, kapakinabangan at mga kaalaman. Ikaw, kailanman o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng biyaya ng Allah sa pagiging propeta mo at pagiging sugo, ay hindi mahina ang iyong kaisipan, at hindi ka nasisiraan ng bait at katiyakan para sa iyo sa lahat, para sa iyo sa anumang natatagpuan mo na mga paghihirap dahil sa iyong pagpaparating ng mensahe, ang dakilang gantimpala na walang kabawasan at walang katapusan, at katiyakang ikaw, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nasa pinakadakilang pag-uugali, na ito
ay ang anumang nasa loob ng Quran na mga mabubuting pag-uugali. Dahil walang pag-aalinlangan, ang ipinag-utos sa dakilang Quran ay ito mismo ang pag-uugali niya na ginagawa niya ang anumang ipinag-uutos sa kasulatang ito at iniiwasan niya ang anumang ipinagbabawal. فَسَتُبْصِرُ مَا يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. Malapit na malapit mo nang makita at maging nila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino sa inyo ang nasapian ng kasamaan at nasiraan ng bait. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung Rabb na tagapaglikha ang siyang ganap na nakababatid kung sino man ang masama na ligaw mula sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa daan ng patnubay, at siya ang ganap na nakaalam ng may takot na pinatnubayan tungo sa katotohanan. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Kaya magpakatatag ka sa iyong kinaroroonan, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagsalungat sa mga tumatanggi at hindi naniwala na sila ay huwag mong sundin. وَذُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Inaasam nila at ninais na sana ay makiayon o kompromiso ka sa kanila. Sumunod ka sa ilan sa mga nais nila upang sila ay makiayon o makipagkompromiso din sa iyo. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Huwag mong sundin ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na palaging sumusumpa na sinungaling nalhamak, na sinisiraan niya ang mga tao, at nagkakalat siya ng mga balita upang siraan niya ang mga pagitan ng mga tao na maramot sa mga kayamanan. Tagapagharang ng katotohanan, matindi ang kanyang pagpigil sa kabutihan na lumalabag sa hangganang itinakda sa pamamagitan ng pagiging masama sa mga tao at pagsasagawa ng mga pinagbabawal na maraming kasalanan. Matindi ang kanyang pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at sugdulan ng kanyang pagiging masama na nais niya palaging makalamang at anak sa pagkakasala dahil sa siya ay maraming yaman at mga